So ito na yung natapos sa ating pinagawang kulungan. Ganito na lahat, nakabubong na rin, may kahoy na. Yung simento dito sa amin ay yung isa, yung hollow block pala. Yung hollow block ay ang isa 11.5 or 1150 yung isa. Tapos 200 hollow blocks po yung binili ko, saka yung kable 10mm sa halagang 170, at yung 8mm naman ay sa halagang 150. 10 10mm na kable at saka limang pirasong yung 8mm. Tapos yung semento naman dito sa amin 245 yung sako. Ang gamit po natin dito na semento ay Titan. At ito namang mga kahoy na ginamit ko ay binili ko pa to dati. Kaya baka anayin lang, matambay lang dun sa gilid ng bahay. So ginamit ko na rin. So ito lahat yung nagawa natin. Ang sukat po nito ay 4.5 meters at saka yung kabila naman ay 2.5 meters. So hindi pa natapos yung kakaumpisa pa lang po maghukay ng yung septic tank nila. Siguro tatapusin yan sa Lunes, no? So ito pa yung tapos ngayon magpapa-deliver ako nga ng fine sand para sa plaster at saka plaster dito sa loob at saka flooring natin. At saka hindi pa naubos yung natin, yung hollow block, at meron pa doon nakapile doon. Yung natira gagamitin natin dito sa septic natin. Yan. So sa simento naman nakabili pa ako ng nakabili ako ng 6 na bag, yung 245 ang bawat isa ng bag. So ang naubos nila ay apat na bag yung naubos nila, at ganito yung natapos sa 4 na bag. Yan. Ginamitan naman ng wash sand, yung half cubic na wash sand. Nabili ko sa yung load nila ay sa halagang 850 kasi lalagyan natin to ng another na mga bake, dahil ito ay ibibenta na natin to sa buwan ng Nobyembre. Dapat mas maaga malagyan na natin para kahit hindi pa naibenta yung mga baboy natin, meron na agad tayong inilagay dito. Yan lang po yung pamaraan ko dito. Yan. Sila po ay nasa grower stage na ngayon. Kasi sa yung live weight natin ngayon is mababa. Dito sa amin sa Mindanao is ang live weight price natin dito is 160. So hindi ka talaga ginansyado kung ang baboy na aalagaan natin para for fattening ay nasa 2 lang, 3, 5. So walang ginansya na maibabalik sa'yo. So mas mabuti kung damihan natin yung mga baboy para naman makabawi din tayo sa mga expenses. Ito expenses pa to, no? Dagdag pa to sa expenses. At dito naman hindi pa kami nakabawi sa expenses dito kasi hindi pa naman to naibenta eh. Malalaman natin dyan, i-update ko kayo kung ilan ang profit natin sa mga baboy na ito. 10 po ito, no? 10.
So sa pagpapagawa naman ng kulungan mga kaagri, ang ratio po ng kulungan natin ay sa isang baboy po ay 1 meter. Isang 1 square meter po. So dalawang baboy 2 square meter po. No? Yun po ang distansya niya. So ito po ay itong kulungan na pinagawa natin ay ang sukat po nito ay 4.5 meters yung haba. At saka yung ang lapad naman ay 2.5 meters. So i-multiply lang po natin yan para makukuha po natin kung ilang square meter po ang laki ng ating kulungan. So ang laki po nitong kulungan i-multiply nyo lang po 4.5 times 2.5. So bali ang resulta po niyan maring pwede kayo maglagay dito ng 10 na biik. Kasya dito yung 10 na biik, no? So yun ang ratio niya, yun ang kahalagahan doon. So maglagay kayo ng 10, kasya dito yung 10, no? Kagaya nito, sa paglaki nito talagang kasyang kasya lang po yung 10 dito. Yan. So katapos lang po lang kumain, yung iba ay busog na, yung iba naman ay kumakain pa. So ito yung natapos natin na, no? I-update ko po kayo kung ilan lahat yung gasto sa pagpapagawa ng kulungan na 4.5 at saka 2.5 na meter sa pagpapagawa ng kulungan. Kung ilan ba lahat sa expenses natin yun sa 2023. I-update ko po kayo kung ilang nagasto ko po. Para naman malaman niyo at baka kung kayo ay gusto magsimula na magbababoy ay malaman nyo na kung ilang budget ang dapat ilagay natin dito, no? Baklas na yero lang ginamit ko at so yung kahoy naman ay nakakatipid din ako kasi yung kahoy naman ay stock na yan na kahoy, ginamit ko lang, no? Pero ang gasto ko lang dito yung hollow block, kable, simento at saka yung sand, wash sand at saka fine sand. Yun, no? So update ko po kayo kung ilan lahat yung nagasto ko sa pagpapagawa ng kulungan.